Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katotohanan? May mga pagkakataong ang pinakamagandang ngiti ang siyang nagtatago ng pinakamadilim na lihim. Sabi nila, ang katotohanan ay laging lumalabas sa huli. Pero paano kung bago pa ito lumabas, marami nang nasirang buhay at pusong nadurog? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway at ang lason na nakatago sa likod ng isang perpektong ngiti. Isang tunog ng nabasag na salamin ang biglang pumunit sa katahimikan ng malawak na salas ng Hacienda de Luz. Para kay Liwayway Dalisay, ang tunog na yon ay hindi lang tunog ng pagkabasag. Iyon ay isang babala, isang hudyat. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Hawak ang isang bandehang pilak at ang tibok ng kanyang puso ay tila nakikipag-unahan sa pagbagsak ng bawat bubog sa mamahaling sahig na gawa sa narra. Sa gitna ng salas, nakatayo si Adelfa Romano, ang mapapangasawa ng kanyang amo na si Don Amihan Legazpi. Nakasuot ito ng isang napakagandang trasya de boda na kulay garing at kumikinang sa bawat tama ng sinag ng araw mula sa malaking bintana. Sa unang tingin, para itong isang anghel na bumaba mula sa langit. Ang kanyang mukha na perpektong nahulma ay nagpapakita ng pagkagulat at kaunting pagsisisi. Nako, pasensya na, malambing niyang sabi. Ang boses ay parang musika sa pandinig. Hindi ko sinasadya, nadulas lang sa aking kamay. Nakahinga ng maluwag ang ibang mga kasambahay. Si Don Amihan naman ay agad na lumapit sa kanyang nobya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala, hindi para sa nabasag na bagay, kundi para sa dalaga. Ayos ka lang ba, mahal ko? Huwag mo nang alalahanin yan. Ngunit alam ni Liwayway kung ano ang nabasag. Hindi iyon isang ordinaryong palamuti lamang. Iyon ang huling natitirang litrato ng yumaong ina ni Amihan, si Senyora Helena, na nakalagay sa isang simpleng silver frame, isang bagay na walang material na halaga kumpara sa mga antigo sa buong mansyon. Ngunit para kay Amihan, iyon ay isang kayamanan. Habang pinupulot ni Liwayway ang bawat piraso ng bubog, hindi niya maiwasang mapatingin kay Adelfa. Nakita niya ang paraan ng pagtingin nito sa mga mamahaling florera, sa mga painting na nakasabit sa dingding, sa malaking chandelier na gawa sa kristal. Ang mga mata nito ay hindi mata ng isang taong umiibig sa lalaking kanyang pakakasalan. Iyon ay mga mata ng isang taong sinusuri at tinitimbang ang halaga ng bawat bagay sa kanyang paligid. Liwayway, pakilinis na lang yan, utos ni Amihan, na ngayon ay abala na sa pag-alo kay Adelfa. Opo, Don Amihan, sagot niya, habang maingat na inaalis ang litrato mula sa wasak na frame. Ang larawan ng isang butihing babae na may mapagmahal na ngiti ay tila nakatingin sa kanya, na para bang may ibinubulong. Nang tumayo si Liwayway, nagtama ang kanilang mga mata ni Adelfa sa refleksyon ng isang salamin sa di kalayuan, sa isang iglap na wala ang malambing na ekspresyon sa mukha ng dalaga. Napalitan iyon ng isang malamig at iritadong tingin, isang sulyap na tila nagsasabing isa lamang siyang sagabal. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito, at ang anghel na si Adelfa ay muling nagbalik, nakangiti ng matamis kay Amihan. Kinilabutan si Liwayway. Sa loob ng 6 na buwan mula nang dumating si Adelfa sa buhay ni Don Amihan, lahat ay nabighani sa kanya. Ang kanyang ganda, ang kanyang talino, ang kanyang mga kwento tungkol sa kanyang pamilyang naghirap sa ibang bansa. Perpekto. Masyadong perpekto. Kinagabihan, habang naghahanda siya ng merienda, nilapitan siya ni Manang Esther, ang pinakamatandang kasambahay sa hasyenda. Hija, nakita ko ang nangyari kanina, mahinang sabi ng matanda. Mag-iingat ka sa babaeng yan. Bakit po, Manang? Tanong ni Liwayway. Umiling si Manang Esther. Ang mga mata ay may bakas ng takot. Hindi ko alam. Pero minsan, ang mga bagay na masyadong perpekto, sila ang pinakanakakatakot.
Ang nangiti niya, parang may lason sa likod nito. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isipan ni Liwayway habang tinatapos niya ang kanyang mga gawain. Gabi na at tahimik na ang buong mansyon. Papunta na sana siya sa kanyang silid nang may marinig siyang boses mula sa terasa sa hardin. Boses ni Adelpha. Ngunit iba ito. Hindi ito ang malambing at mahinhing boses na kanyang naririnig araw-araw. Ito ay mababa, matalim, at puno ng galit. Nagtago si Liwayway sa likod ng isang malaking halaman. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Narinig niyang sabi ni Adelpha sa kausap nito sa telepono. Walang sino man ang makakakita sa kanya sa dilim. Huwag na huwag mo akong tatawagan dito. Naiintindihan mo? May saglit na katahimikan. Wala akong pakialam. Patay na ang nakaraan. Patay na ako. Kalimutan mo na ako kung gusto mo pang mabuhay ng mapayapa. Isang malutong na pag-click ang narinig ni Liwayway, hudyat na ibinaba na ang telepono. Nanatili si Liwayway sa kanyang pinagtataguan, hindi makagalaw. Ang lamig ng gabi ay tila gumapang sa kanyang buong katawan. Ngayon, sigurado na siya. Ang anghel na pakakasalan ng kanyang amo ay isang demonyong nagbabalat kayo. At ang lason sa likod ng ngiti nito ay mas malala pa kaysa sa kanyang inaakala. Hindi nakatulog si Liwayway ng gabing iyon. Ang mga salitang binitiwan ni Adelpha sa telepono, matalas, malamig, at puno ng pagbabanta, ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Patay na ang nakaraan. Patay na ako. Sino ang kausap niya? Anong nakaraan ang pilit niyang tinatakasan? Ang bawat anino sa sulok ng Hacienda de Luz ay tila gumagapang, nagiging buhay, at nagbubulong ng mga sikreto. At sa gitna ng lahat ng ito, si Liwayway ay nag-iisa sa kanyang pagdududa. Kinabukasan, pinilit niyang kumilos ng normal, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na maalis kay Adelpha. Bawat galaw, bawat ngiti, bawat salita ng dalaga ay kanyang sinusuri. Para siyang isang detektib na naghahanap ng kahit maliit na butas sa perpektong maskara nito. Ang pagkakataon ay dumating ng hapong yon. Nagkakape sina Don Amihan at Adelpha sa may veranda, katabi ng grand piano na minana pa ni Amihan sa kanyang ina. Mahal ko, alam mo ba, si Adelpha ay isang magaling na pianista. Masayang sabi ni Amihan habang hinihimas ang kamay ng nobya. Nabanggit niya sa akin na nag-aral siya sa isang tanyag na konserbatory sa Europa. Bakit hindi mo kami tugtugan ng isang kanta? Ngumiti si Adelpha, ngunit nakita ni Liwayway ang bahagyang paninigas ng kanyang mga balikat. Nako, mahal, nakakahiya naman. At saka, medyo masakit ang mga daliri ko ngayon. Siguro sa susunod na lang. Ganun ba? Sayang naman. Sagot ni Amihan na agad naniwala. Ngunit hindi si Liwayway. Habang naglalakad siya palayo para kunin ang kanilang merienda, sumulyap siya pabalik. Nakita niya si Adelpha na kinukuha ang kanyang tasa ng tsaa gamit ang kamay na sinasabi niyang masakit. Ginagalaw niya ang kanyang mga daliri nang walang anumang bakas ng sakit o hirap. Isa na namang kasinungalingan. Ang hinala ni Liwayway ay lalong tumindi. Naging mas maingat siya, ngunit tila naramdaman din ni Adelpha na siya ay minamanmanan. Nagsimula na ang maliliit na patama. Isang hapon, habang nagsisilbi ng tsaa, bahagyang nanginig ang kamay ni Liwayway dahil sa kaba. Natapon ang kaunting likido sa mamahaling bestida ni Adelpha. Ay nako, pasensya na po, Senyorita Adelpha. Gulat na, sabi ni Liwayway. Sa harap ni Amihan, isang napakatamis na ngiti ang isinukli ni Adelpha. Ano ka ba, Liwayway? Ayos lang. Aksidente lang naman, di ba? Huwag kang mag-alala. Pinahanga niya si Amihan sa kanyang kabaitan. Ngunit pagdating ni Liwayway sa kusina para kumuha ng basahan, sumunod si Adelpha. Nagsara ang pinto at kasabay nito, naglaho ang ngiti sa mukha ng dalaga.
Mag-ingat ka sa mga ginagawa mo, sabi ni Adelpha. Ang boses ay tila bumubulong na ahas. Hindi ako kasing pasensyosa ng inaakala mo. Sa susunod na magkakamali ka, sisiguraduhin kong hindi lang damit ko ang mababasa. Nanindig ang balahibo ni Liwayway sa takot. Ito na, isang direktang pagbabanta. Ngayon, alam na niyang hindi lang siya nag-iimbento ng mga bagay sa kanyang isip. Ang panganib ay totoo. Dahil sa takot at desperasyon, sinubukan ni Liwayway na maghanap ng impormasyon sa internet. Sa maliit na computer sa opisina ng hasyenda, tinipa niya ang pangalan, Adelpha Romano. Nagbakasakali siyang may makitang tungkol sa sinasabi nitong marangal ngunit naghirap na pamilya. Ngunit wala. Walang lumabas. Walang social media account. Walang artikulo. Walang anumang bakas ng isang Adelpha Romano na konektado sa isang mayamang angkan. Para siyang isang multo. Nang sumunod na araw, lalong nadurog ang puso ni Liwayway. Isang sorpresa ang inihanda ni Amihan para kay Adelpha. Isang maliit na kahon na pelus. Nang buksan ito ni Adelpha, isang kwintas na diamante ang kumislap sa loob. Napakaganda nito at siguradong napakamahal. Naiyak si Adelpha sa tuwa. Oh, Amihan, hindi mo naman kailangang gawin to. Para sa'yo, mahal ko, lahat ay gagawin ko. Sagot ni Amihan habang isinusuot ang kwintas sa leeg ng dalaga. Pinanood sila ni Liwayway mula sa malayo at nakaramdam siya ng matinding pag-aalala para sa kanyang amo. Isang lalaking mabuti at mapagmahal. Ngunit ngayon ay unti-unting nalulunod sa isang dagat ng kasinungalingan. Kinagabihan, habang nag-aayos ng mga libro sa silid-aklatan, napansin ni Liwayway ang isang pamilyar na pitaka sa ibabaw ng msa. Ang pitaka ni Adelpha. Tila naiwan ito sa pagmamadali. Saglit siyang natigilan. Ibabalik ba niya ito o nanaig ang kanyang kuryosidad at takot? Kailangan niya ng patunay. Kailangan niya ng kahit anong bagay na magpapatotoo sa kanyang mga hinala. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang pitaka. Wala siyang pakialam sa pera. Hinanap niya ang isang ID, isang litrato, kahit ano. At doon, sa isang maliit na bulsa, nakita niya ito. Hindi ito isang ID. Isa itong luma at lukot na tiket ng bus mula sa isang probinsyang hindi pamilyar sa kanya. Nakasulat dito ang patutunguhan, Baryo Mahinahon. Para kay Amihan Legaspi, ang pag-ibig ay dumating sa anyo ni Adelpha Romano. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang mundo ay umikot lamang sa negosyo, sa pagpapalago ng yaman na iniwan ng kanyang mga magulang. Ang Hacienda de Luz ay isang palasyo, ngunit isang palasyong malamig at walang buhay. Ngayon, sa pagdating ni Adelpha, ang bawat sulok nito ay tila nagkaroon ng kulay at init. Nasa gitna sila ng isang romantikong hapunan sa ilalim ng mga bituin, sa isang gazebo, sa gitna ng hardin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang puso ni Amihan ay nag-aalab. Alam mo, mahal, pagsisimula ni Adelpha ang mga mata ay bahagyang naluluha habang tinitingnan ang singsing sa kanyang daliri. Minsan hindi pa rin ako makapaniwala. Isang taon lang ang nakalipas, ang buhay ko ay ibang-iba. Lumaki ako na walang kasiguraduhan. Ang sabi ng pamilya ko, kailangan kong maging maganda at matalino para lang may pagkakataon sa buhay. Hindi ko naranasan ang ganitong pag-aalaga. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Amihan. Nakita niya sa harap niya hindi lang isang magandang babae, kundi isang kaluluwang nakipaglaban at ngayon ay nararapat sa lahat ng kaligayahan sa mundo. Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi mo na kailangang maramdaman yan muli. Taimtim niyang sabi. Hanggat narito ako, poprotektahan na kita. Ngumiti si Adelpha, isang nangiting nagpaalis sa lahat ng pagdududa sa isipan ni Amihan. Ngunit kinabukasan, habang naglalakad sila sa hardin, isang anino ang dumaan sa perpektong mundo ni Amihan. Biglang huminto si Adelpha at lumingon sa kanya. Ang mukha ay may bahid ng pag-aalala.
Mahal, may gusto sana akong sabihin, pero ayokong isipin mong naninira ako. Panimula niya, ang boses ay nag-aalinlangan. Ano yun? Sabihin mo sa akin, sagot ni Amihan. Napapansin ko kasi, parang may galit sa akin si Liwayway, sabi ni Adelpha, na tila nasasaktan. Hindi niya ako tinitingnan ng diretsyo. Palagi siyang umiiwas. Siguro dahil sa posisyon ko ngayon, naiintindihan ko naman pero nalulungkot lang ako. Kumunot ang noo ni Amihan. Si Liwayway? Imposible. Matagal na siyang nagsisilbi sa pamilya namin. Mabait siyang tao. Alam ko, mahal. Siguro ay guni-guni ko lang. Mabilis na sabi ni Adelpha na tila nagsisisi sa kanyang sinabi. Hayaan mo na. Huwag na nating pag-usapan. Ngunit ang buto ng pagdududa ay naitanim na. Sa buong araw, pinagmasdan ni Amihan si Liwayway. Nakita niya ang pag-iwas nito ng tingin, ang tila pagkabalisa nito kapag nasa malapit si Adelpha. Hindi niya alam na ang nakikita niya ay hindi galit, kundi takot. Ang inakala niya ay selos, ngunit iyon ay pag-aalala. Ang lason ay nagsimulang kumalat kinahapunan. Isang sigaw ang narinig ni Amihan mula sa kanilang silid. Nagmamadali siyang umakyat at natagpuan si Adelpha na umiiyak, nakatayo sa harap ng kanyang tokador. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Amihan. Ang kwintas na bigay mo, nawawala. Humagulgol si Adelpha. Dito ko lang yon iniwan kanina, bago ako maligo. Sigurado ako. Pinakalma niya ito, ngunit nagsimula na ring kabahan si Amihan. Sino ang pumasok dito? Wala. Maliban kay... Natigilan si Adelpha na para bang ayaw ituloy ang sasabihin. Nakita ko si Liwayway na dumaan malapit sa pinto kanina, pero sigurado akong naglilinis lang siya. Hindi niya magagawa yon. Ang sinabi ni Adelpha ay nagkaroon ng kabaligtarang epekto. Ang pangalan ni Liwayway na sinabi sa paraang nagtatanggol ay lalong nagdiin dito sa isipan ni Amihan. Pinatawag niya si Liwayway sa kanyang opisina. Pumasok ang dalaga, ang mukha ay nagtataka. Liwayway, may gusto akong itanong sa'yo at gusto kong maging matapat ka sa akin. Seryosong sabi ni Amihan. Nasaan ang kwintas ni Adelpha? Nakita ni Amihan ang gulat at sakit sa mga mata ni Liwayway. Po? Don Amihan, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Hindi ko po kinuha. Nakita ka ni Adelpha malapit sa silid. Walang ibang pumasok doon. Giit ni Amihan. Ang boses ay tumataas na. Panginoon ko, Don Amihan, hindi ko po magagawa yan sa inyo. Mangyak-ngyak na sagot ni Liwayway. Ang katapatan ay bakas sa kanyang bawat salita. Nagkaroon ng digmaan sa loob ni Amihan. Sa isang banda, naroon ang babaeng pinagkakatiwalaan niya sa loob ng maraming taon. Sa kabilang banda, naroon ang babaeng kanyang minamahal na ngayon ay biktima ng isang pagnanakaw sa sarili nitong pamamahay. Ang pag-ibig niya kay Adelpha ay nanaig. Patawad, Liwayway, pero kailangan kong malaman ang totoo. Kaya lumabas siya ng opisina at hinarap ang hepe ng seguridad ng hasyenda. Halugugin ninyo ang kwarto ng lahat ng kasambahay. Ngayon din. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa mansyon habang ang mga gwardiya ay kumikilos. Si Liwayway ay nakatayo lamang sa isang sulok, hindi makapaniwala. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Si Adelpha naman ay nasa tabi ni Amihan, nakahawak sa kanyang braso, bumubulong ng mga salitang pampalubag loob. Ilang minuto lang ang lumipas, bumalik ang hepe ng seguridad. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang panyong puti. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob nito, kumikinang sa ilalim ng ilaw, ay ang nawawalang kwintas na diamante. Saan niyo yan nahanap? Tanong ni Amihan, kahit na alam na niya ang sagot. Tumingin ang gwardiya kay Liwayway. Ang mga mata ay puno ng awa. Sa ilalim po ng una ni Liwayway, Don Amihan. Ang kinang ng diamante sa kamay ng gwardiya
ay tila isang apoy na tumupok sa lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Liwayway. Ang bawat kislap nito ay isang patalim na humihiwa sa kanyang pagkatao, sa kanyang dignidad, sa 10 taon ng tapat na paninilbihan sa pamilyang Legazpi. Sa ilalim po ng una ni Liwayway, Don Amihan, ang mga salitang yon ay hindi lang tunog, iyon ay isang hatol. Tumingin siya kay Don Amihan, nagmamakaawa, umaasang makikita nito ang katotohanan sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakita niya ay isang pader. Isang pader na gawa sa pagkadismaya at sakit. Ang amo na minsan ay tinuring siyang parang nakababatang kapatid ay nakatingin sa kanya na para bang isa siyang estranghero, isang magnanakaw. Hindi, hindi po totoo yan. Basag ang boses na sabi ni Liwayway. Don Amihan, maniwala po kayo sa akin. Isang patibong po ito. Tumingin siya kay Adelfa na ngayon ay nakayakap kay Amihan. Ang muka ay nakasubsob sa dibdib nito na para bang takot na takot. Ngunit bago ito tuluyang magtago, nahuli ni Liwayway ang isang saglit na ngiti sa mga labi nito. Isang ngingiti ng tagumpay. Sapat na, Liwayway, malamig na sabi ni Amihan. Ang boses ay walang anumang emosyon na lalong nagpadurog sa puso ng dalaga. Binigo mo ako. Ang mga salitang binigo mo ako ay mas masakit pa sa 10 sampal dahil sa haba ng panahon na nagsilbi ka sa amin, hindi kita ipapapuli. Pagpapatuloy ni Amihan. Pero hindi ka na pwedeng manatili dito. Bibigyan kita ng 24 na oras. Umamin ka sa ginawa mo at hahayaan kitang umalis ng mapayapa. Manatili ka sa iyong silid. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Liwayway. Tumalikod si Amihan. Inaalalayan si Adelfa paakyat ng hagdan na para bang si Liwayway ay isa na lamang masamang panaginip na gusto na niyang kalimutan. Ang kanyang maliit na silid sa quarters ng mga katulong na minsan ay naging kanlungan niya, ngayon ay tila isang kulungan. Pagkasara ng pinto, doon bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod at humagulgol ng walang tunog. Ang sakit. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi kaysa sa sakit ng akusasyon. Paano nagawa ni Don Amihan na maniwala agad sa isang kasinungalingan? Ganoon na lang ba kadaling itapon ang 10 taon ng kanyang katapatan? Ang pangakong binitiwan niya sa sarili na poprotektahan niya ang pamilyang ito ay nawalan ng saysay. At ang tiwalang ipinangako sa kanya ay binitawan na rin. Habang lumalalim ang gabi, ang kanyang pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya aalis ng Hacienda de Luz na isang magnanakaw sa mata ng lahat. Lalaban siya. Naalala niya ang lukot na tiket ng bus sa pitaka ni Adelfa. Baryo Mahinahon. Iyon na lang ang natitira niyang alas. Ang tanging sinulid ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Nagpasya siya. Hinintay niyang maging hating gabi. Hinintay niyang manahimik ang buong mansyon. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang maliit na bag, naglagay ng ilang damit at ng kakarampot na naipon niyang pera. Isinilid niya sa bulsa ang tiket ng bus. Tahimik niyang binuksan ang pinto. Tulog na ang lahat. Naglakad siya sa pasilyo na parang isang anino. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat paghinga ay may kasamang panganib. Pagdating niya sa labas, lumingon siya sa huling pagkakataon sa Hacienda de Luz. Ang mga ilaw nito ay tila mga bituing nagniningning. Ngunit para sa kanya, ang liwanag na yon ay peke. Isa itong magandang hawla na puno ng kasinungalingan. Sa bintana ng master's bedroom, sa likod ng mamahaling kurtina, isang figura ang nakatayo sa dilim. Hindi ito nakita ni Liwayway, ngunit naramdaman niya ang mga matang nakamasid sa kanya. Si Adelfa, nakatanaw sa kanyang pag-alis. Ang mga labi ay may bakas ng isang ngiting puno ng tagumpay. Para sa kanya, natanggal na ang huling balakid. Naglakad si Liwayway palayo sa hacienda. Palayo sa buhay na kanyang nakagisnan, patungo sa isang lugar na hindi niya alam. Ang tanging dala niya
ay isang pangalan ng baryo at isang pusong puno ng determinasyon na linisin ang kanyang pangalan. Madaling araw na nang makarating si Liwayway sa baryo Mahinahon, sakay ng isang bus na paprobinsya. Bumaba siya sa isang maliit na terminal. Ang lugar ay simple, payapa, at ibang-iba sa magulong mundo ng Maynila. Naglakad siya patungo sa isang maliit na karinderya na bukas na. "Alay, magandang umaga po." Bati niya sa matandang nagtitinda. "Magtatanong lang po sana ako. May kilala po ba kayong Adelfa Romano na nakatira dito?" Tinitigan siya ng matanda. Kumunot ang noo sa pag-iisip. Umiling ito. "Adelfa Romano?" Ulit ng matanda. "Sa pagkakatanda ko, wala akong kilalang ganyan ang pangalan dito. Sigurado ka ba, Ineng, na dito siya nakatira?" Ang pag-asa na daladala ni Liwayway papunta sa baryo Mahinahon ay unti-unting namatay, kasabay ng paglamig ng kanyang kape sa maliit na karinderya. Nagtanong na siya sa 3 tao, ngunit pare-pareho ang kanilang sagot. Walang Adelfa Romano. Ang pangalan ay kasing dayuhan ng kanyang mukha sa bayang yon. Napayuko siya sa mesa, ang bigat ng buong mundo ay tila nakapatong sa kanyang mga balikat. Naubos na ang kanyang lakas. Siguro'y tama sila. Siguro'y isa lang siyang hamak na katulong na walang laban sa isang makapangyarihang babae. Paano niya ipaglalaban ang sarili kung ang tanging hawak niya ay isang multo, isang pangalang hindi naman pala umiiral? Ang pagtakas niya ay walang saysay. Ang kanyang paglalakbay ay isang malaking pagkakamali. Nanghihina at gutom, napatingin siya sa daan. Naalala niya ang sinabi minsan ng kanyang ina. Ang kanyang tiya Elena, kapatid ng kanyang ina, ay nakatira sa kalapit na baryo. Isang sakay lang ng tricycle mula rito. Ilang taon na silang hindi nagkita. Hindi na para sa investigasyon ang nasa isip niya. Ang kailangan niya ngayon ay isang yakap, isang pamilyar na mukha, isang lugar kung saan pwede siyang umiyak nang hindi hinuhusgahan. Nagdesisyon siyang puntahan ito. Ang bahay ng kanyang tiya Elena ay simple lamang, gawa sa kahoy at napapaligiran ng mga halaman. Isang malaking kaibahan sa malamig at malapalasyong Hacienda de Luz. Pagkakita sa kanya ng matanda, agad itong napaluha at niyakap siya ng mahigpit. "Liwayway, apo ko, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka man lang nagsabi na darating ka?" Sunod-sunod na tanong nito. Sa loob ng tahanang yon, sa init ng yakap ng kanyang tiyahin, gumaan ang pakiramdam ni Liwayway. Dito, ligtas siya. "May sorpresa ako sa'yo," masayang sabi ni Tia Elena matapos siyang ipaghanda ng pagkain. "Halika." Iginiya siya nito sa likod bahay kung saan isang batang lalaki, mga 4 o 5 taong gulang, ang seryosong nagdidilig ng mga halaman. Ang bata ay may mga matang bilugan at puno ng talino. Wayway, siya si Sinag. Pagpapakilala ng kanyang tiya. Ang boses ay puno ng pagmamahal. "Ang sinag ng buhay ko." Ngumiti si Liwayway sa bata. Sinag? Napakagandang pangalan." "Tita, siya po ba yung pinsan ko na nasa Maynila?" Tanong ng bata. Bahagyang nahihiya. "Oo, anak. Siya ang ate Wayway mo," sagot ni Tia Elena habang hinahaplos ang buhok ng bata. Habang pinapanood ni Liwayway ang dalawa, nakaramdam siya ng kaunting kapayapaan. Ngunit hindi nagtagal, bumalik ang bigat sa kanyang dibdib. Kailangan niyang sabihin sa kanyang tiya ang totoong dahilan kung bakit siya naroon. Umupo sila sa maliit na balkonahe. Sa una ay nag-alangan si Liwayway. Ngunit nang hawakan ng kanyang tiya ang kanyang kamay, bumuhos ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol kay Adelfa, ang pagnanakaw, ang akusasyon, ang pagtakas, ang bawat salita ay may kasamang luha. At ang pangalang Adelfa Romano, "Tiya, parang hindi naman totoo. Wala akong mahanap. Sinayang ko lang ang oras ko." Pagtatapos niya, ang boses ay puno ng pighati. "Huminahon ka, anak," sabi ni Tia Elena.
Sino ba yang babaeng yan? May litrato ka ba niya? Kinuha ni Liwayway mula sa kanyang bag ang isang litrato na palihim niyang kinuha mula sa isang magazine sa hasyenda, isang society magazine kung saan itinampok ang kasal ng taon. Inabot niya ito sa kanyang tiya. Ito po siya, tiya, ang babaeng sumira sa buhay ko. Kinuha ni Tia Elena ang litrato. Tinitigan niya ito ng matagal. Unti-unti, nakita ni Liwayway ang pagbabago sa mukha ng kanyang tiyahin. Nawala ang kulay nito. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Nabitawan niya ang hawak na tasa ng kape at ito'y nabasag sa sahig. Titiya, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Liwayway. Hindi sumagot ang matanda. Ang mga mata nito ay nanlalaki. Nakatitig sa litrato, pagkatapos ay napapatingin kay Sinag na masayang naglalaro sa di kalayuan. Pabalik-balik ang tingin niya mula sa litrato patungo sa bata. Tiya, ano po yon? Nanginginig ang boses na nagsalita si Tia Elena. Ang batang yan, si Sinag, hindi ko siya tunay na apo, Wayway. Po? Inampun ko siya. Pagpapatuloy ng matanda, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. 4 na taon na ang nakalipas. May nag-iwan sa kanya sa pintuan ng simbahan. Isang sanggol na nakabalot sa kumot. May kasama siyang sulat. Sabi ng ina, hindi niya kayang buhayin ang anak niya, na sana ay alagaan siya ng kung sino mang makakita sa kanya. Kinilabutan si Liwayway sa kwento, ngunit hindi pa rin niya maintindihan ang koneksyon. Ang babaeng nag-iwan sa kanya. May mga nakakita sa kanya sa malayo. Isang dalagang umiiyak habang tumatakbo palayo sa simbahan. Huminto ang matanda. Huminga ng malalim at itinaas ang nanginginig na daliri. Itinuturo ang litrato sa kamay ni Liwayway. Siya ang dam ni Wayway. Siya ang babae sa litrato. Ang mundo ni Liwayway ay huminto sa pag-ikot. Tumingin siya sa litrato sa magandang mukha ni Adelfa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sinag, na ngayon ay tumatakbo palapit sa kanila. May hawak na bulaklak, ang mga mata ng bata, ang hugis ng kanyang mukha. Ngayon niya lang napansin, may hawig, ang babaeng pakakasalan ng kanyang amo, ang babaeng dumurog sa kanyang pangalan, ay ang ina na nag-iwan sa sarili niyang anak sa pintuan ng simbahan. At may iniwan siyang isang bagay. Dugtong ng kanyang tiya, ang boses ay halos pabulong na lang. Isang kwintas na may nakaukit na pangalan. Binuksan ng kanyang tiya ang isang maliit na baul at mula roon ay kinuha ang isang manipis na silver na kwintas. Isang kwintas na halatang luma na. Inabot niya ito kay Liwayway. Sa maliit na palawit nito, may isang pangalang nakaukit, hindi Adelfa. Ang nakaukit ay Adela. Hawak ni Liwayway ang manipis na kwintas sa kanyang palad. Ang metal ay malamig sa kanyang balat. Ngunit ang pangalang nakaukit dito, Adela, ay tila isang nagbabagang bakal na nag-iwan ng marka hindi lang sa kwintas, kundi pati na rin sa kanyang buong pagkatao. Adela, hindi Adelfa. Ito na. Ito na ang katotohanang matagal na niyang hinahanap. Isang simpleng pangalan, ngunit ito ang susi na magbubukas sa lahat ng kasinungalingan. Tumingin siya kay Sinag, na ngayon ay masayang kumakain ng biskwit sa tabi ng kanyang Tia Elena, walang kamalay-malay sa bigat ng revelasyong bumalot sa kanilang munting balkonahe. Ang inosenteng batang ito ang buhay na ebidensya ng isang nakaraang pilit na ibinabaon sa limot. Kaya pala, bulong ni Liwayway sa sarili. Kaya pala wala akong mahanap na Adelfa Romano dahil hindi naman talaga yon ang pangalan niya. Umupo siya sa tabi ng kanyang tiya na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala. Sabay nilang pinagtagpi-tagpi ang mga piraso ng palaisipan. Ang tiket ng bus patungong Baryo Mahinahon, ang biglaang paglitaw ni Adela o Adelfa sa Maynila na may bagong pagkatao. Ang desperadong pagtatago sa nakaraan. Ang lahat ay konektado. Ang lahat ay dahil sa batang ito.
Ano ang gagawin mo, anak? Basag ng kanyang tiya sa katahimikan. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Mapanganib ang babaeng yan. Tingnan mo ang ginawa niya sa'yo. Hinawakan ni Liwayway ang kamay ng kanyang tiya. Sa loob ng ilang oras, ang takot na minsan ay bumalot sa kanya ay napalitan ng isang tapang na hindi niya alam na taglay pala niya. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa kanyang pangalan. Ang laban na ito ay para na rin kay Sinag, para sa isang batang inabandona at ipinagkait na magkaroon ng ina. Hindi ko na po alam, tiya, matapat niyang sagot. Pero isa lang po ang sigurado ko. Hindi ko hahayaang magpakasal si Don Amihan sa isang manlolokong tulad niya. At hindi ko hahayaang habang buhay na itago ang katotohanan kay Sinag. Biglang tumayo si Liwayway. Kailangan niyang malaman kung ano na ang nangyayari sa hasyenda. Mayroon siyang isang kaibigan doon, si Cora, isang kusinera na palihim ding nagdududa kay Adelpha. Gamit ang luma at depihit na telepono ng kanyang tiya, tinawagan niya ito. Cora, si Wayway to. Pabulong niyang sabi. Wayway, Diyos ko, nasaan ka? Akala namin kung ano na ang nangyari sa'yo. Natatarantang sagot sa kabilang linya. Galit na galit si Don Amihan. Pero ang masama, si Senyorita Adelpha parang tuwang-tuwa. At Wayway, may masama pa akong balita. Inagahan nila ang kasal. Sa makalawa na gaganapin. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Liwayway. 2 araw. 2 araw na lang ang natitira sa kanya. Nalaman niyang pumunta ako sa baryo Mahinahon, Cora. Siguradong may nagbalita sa kanya. Natatakot siyang may matuklasan ako. Mabilis na sabi ni Liwayway. Ano ba ang nalaman mo, Wayway? Totoo ba ang hinala natin? Higit pa sa hinala, Cora. Maniwala ka sa akin. Kailangan ko ng tulong mo. Ibinigay ni Liwayway ang mga instruksyon kay Cora. Mga simpleng bagay lang, ngunit mahalaga. At pagkatapos, ibinaba na niya ang telepono. Habang papalubog ang araw, niyakap ni Liwayway si Sinag. Naramdaman niya ang maliliit na braso ng bata na yumakap pabalik sa kanya. Isang mainit at purong yakap. Sa sandaling iyon, nangako siya sa sarili. Gagawa siya ng paraan. Ibabalik niya ang hustisya para sa kanilang dalawa. Ngunit tila naririnig ni Adela ang kanyang mga iniisip. Kinagabihan, habang naghahanda sila ng hapunan, tumunog ang telepono ng kanyang tiya. Dahil abala ito, si Liwayway ang sumagot. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Hello? Sino po sila? At pagkatapos, isang boses ang nagsalita. Isang boses na kilalang kilala niya. Ngunit ngayon ay mas malamig pa kaysa sa yelo. Ang boses ni Adela. Nahanap mo nga ako, Liwayway. Magaling. Pero nagkakamali ka kung inaakala mong mananalo ka. Nanigas si Liwayway. Paano nalaman ni Adela ang numero ng telepono ng kanyang tiya? Huwag kang mag-alala kung paano ko nalaman. Patuloy ng babae, na para bang nababasa ang kanyang isip. Marami akong kayang gawin na hindi mo inaakala. Nakikinig ka ba, Liwayway? Kung babalik ka dito, sisirain ko hindi lang ikaw, kundi pati ang pamilya mo. Ang matanda mong tiyahin. Ang batang yan. Isang aksidente lang ang kailangan para mawala sila sa buhay mo. Ang pagbabanta ay hindi na nakatago. Ito ay direkta. Brutal. Huwag mong idamay ang pamilya ko dito. Sigaw ni Liwayway. Ang galit ay nangingibabaw na sa kanyang takot. Isang mahinang tawa ang naririnig niya mula sa kabilang linya. Nasa sayo yon. Manatili ka sa probinsya at magpanggap na walang nangyari at mabubuhay kayo ng payapa. Pero subukan mong bumalik at ipapakita ko sayo kung ano ang kayang gawin ng isang taong wala nang babalikan. At pagkatapos, ibinaba na ang telepono. Naiwan si Liwayway na hawak ang handset, nanginginig sa galit at takot. Ang babaeng iyon ay hindi lang manloloko, isa siyang halimaw.
Ang hangin sa hardin ng Hacienda de Luz ay napuno ng halimuyak ng mga dama de noche. Ang mesa ay perpektong nakaayos para sa dalawa, kumikinang sa ilalim ng liwanag ng mga kandila at ng buwan. Sa harap ni Amihan ay nakaupo si Adelpha, ang kanyang kagandahan ay tila mas lalong tumitingkad sa gabing iyon. Ito na dapat ang pinakamasayang gabi sa buhay niya, ang bisperas ng kanyang kasal. Pero bakit may kulang? Iniisip ko lang, mahal, sabi ni Adelpha. Ang boses ay malambing. Bukas, sa mga oras na ito, mag-asawa na tayo. Magiging Mrs. Adelpha Legaspi na ako. Ngumiti si Amihan, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo, at ako ang magiging pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Sinabi niya ang mga tamang salita. Ginawa niya ang mga tamang kilos, ngunit sa loob-loob niya, may isang espasyong hindi mapunan, isang katahimikang hindi kayang basagin ng matatamis na salita ni Adelpha. Habang nagsasalita ang kanyang mapapangasawa tungkol sa kanilang hinaharap, sa kanilang mga biyahe, sa mga party na kanilang dadaluhan, ang isip ni Amihan ay lumilipad sa ibang lugar. Naalala niya ang araw na si Liwayway ay napatunayang nagnakaw. Naalala niya ang sakit at pagtataksil sa mga mata nito. Ngunit naalala rin niya ang desperadong sigaw nito bago siya kinaladkad ng mga gwardiya pabalik sa kanyang silid. Hindi Adelpha ang pangalan niya. Adela. Magsisisi ka doon, Amihan. Magsisisi ka. Noong mga oras na yon, ang mga salitang yon ay parang mga sigaw ng isang taong nahuli sa akto, isang desperadong pagtatangka na manira. Ngayon, sa katahimikan ng gabi, ang mga salitang yon ay bumabalik na parang isang babala. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Adelpha na matutulog na para sa beauty rest. Naiwan si Amihan na mag-isa sa hardin. Naglakad-lakad siya. Ang mga yapak ay mabibigat sa damuhan. Napahinto siya sa tapat ng mga paboritong rosas ng kanyang ina. Ang mga rosas na si Liwayway lang ang nakakaalam kung paano alagaan ng tama. Naalala niya ang isang umaga, nagreklamo siya na masyadong matapang ang kape. Kinabukasan, at sa lahat ng sumunod na araw, ang timpla ng kanyang kape ay naging perpekto. Isang maliit na bagay, ngunit isang bagay na nagpapakita ng pakikinig at pag-aalaga. Mga bagay na hindi niya kailanman hiniling, ngunit laging ibinibigay. Hindi mapakali. Pumasok si Amihan sa loob ng mansyon. Dinala siya ng kanyang mga paa sa silid-aklatan, ang lugar kung saan siya madalas mag-isip. Habang dumadaan ang kanyang mga daliri sa mga lumang libro, isang maliit at itim na notebook ang nahagip ng kanyang paningin, bahagyang nakatago sa likod ng isang hilera ng mga nobela. Kinuha niya ito. Alam niyang kay Liwayway ito. Siguro'y naiwan niya ito noong huling araw na nag-ayos siya rito bago mangyari ang lahat. Dala ng isang hindi maipaliwanag na udyok, binuksan niya ito. Ang nasa loob ay hindi isang diary. Ito ay isang talaan. Isang talaan tungkol sa kanya. Don Amihan, ayaw ng masyadong matamis na kape sa umaga. Paborito ang sinigang na hipon, pero siguraduhing walang taba. Allergic sa alimango. Minsan lang nabanggit, 5 taon na ang nakalipas. Ayaw sa amoy ng lavender sa kanyang opisina. Mas gusto ang amoy ng lumang papel at libro. Kailangan laging may malamig na tubig sa kanyang tabi kapag nagtatrabaho. Kapag malungkot, tumutugtog ng piano pero laging ang lumang piyesa na tinuro ng kanyang ina. Bawat pahina ay puno ng maliliit na detalye tungkol sa kanya. Mga bagay na minsan lang niyang nabanggit. Mga bagay na kahit siya ay nakalimutan na niya. Ngunit lahat ay nakasulat doon. Ito ay isang testamento ng taos-pusong pag-aalaga at atensyon. Isang uri ng katapatan na hindi kayang bilhin ng pera o ipangako ng matatamis na salita. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang nabasag na picture frame, ang kawalang bahala sa mukha ni Adelpha. Ang pagwawalang bahala nito sa isang bagay na napakahalaga sa kanya. Isinara ni Amihan ang notebook. Ang pagdududa na kanina'y isang maliit na tinik lamang
ay ngayon ay isang sundang na nakatarak sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial ang numero ng kanyang hepe ng seguridad. Isang taong pinagkakatiwalaan niya ng higit pa sa kanyang sarili. Ricardo, gising ka pa ba? May ipapagawa ako sa'yo. Isang bagay na napaka-importante at kailangang malaman ko bago sumikat ang araw. Ano po iyon, sir? Huminga ng malalim si Amihan. Gusto kong imbestigahan mo ang isang pangalan. Gamitin mo lahat ng koneksyon mo. Lahat. Ang pangalan ay Adela. Adela Romano. Ilang oras ang lumipas. Si Amihan ay hindi umalis sa silid-aklatan. Nakaupo lang siya sa dilim, hawak ang notebook ni Liwayway, naghihintay. Bawat minuto ay parang isang oras. At pagkatapos, bago pa man tumilaok ang mga manok, tumunog ang kanyang telepono. Mabilis niya itong sinagot. Ricardo? Ang boses sa kabilang linya ay seryoso at mababa. Sir, may nahanap po kaming record. Isang Adela Romano na may kaso ng estafa, ilang taon na ang nakalipas. Ang sinag ng araw na tumagos sa mga stained glass na bintana ng lumang simbahan ay lumikha ng isang makulay na sahig, isang banal na daan patungo sa altar. Ngunit para kay Amihan Legaspi na nakatayo sa dulo ng daanang iyon, ang liwanag ay hindi nakapagbigay ng kapayapaan. Sa halip, tila binubulgar nito ang kadilimang bumabalot sa kanyang puso. Isang Adela Romano na may kaso ng estafa. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas malakas pa kaysa sa organ na tumutugtog ng himig pangkasal. Ang bawat nota ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang suot niyang barong Tagalog ay parang naging isang baluting napakabigat. Ang bawat hininga niya ay mababaw. Tumingin siya sa mga bisita, mga kaibigan, kasosyo sa negosyo, mga kamag-anak. Lahat ay nakangiti. Walang kamalay-malay sa digmaang nagaganap sa loob niya. Sa harap nila, siya si Amihan Legaspi, ang maswerteng lalaking ikakasal sa perpektong babae. Ngunit sa loob-loob niya, siya ay isang huwad. Isang tanga na nagpabulag sa isang maganang kasinungalingan. Kasalanan niya ito. Ang lahat ng babala ay nandoon. Ngunit pinili niyang magbingi-bingihan. Ang notebook ni Liwayway, na ngayon ay nakatago sa bulsa ng kanyang dibdib, ay parang isang piraso ng uling na pumapaso sa kanya. Ang larawan ng katapatan, at ang babaeng may-ari nito ay pinalayas niya na parang isang aso. Magsisisi ka doon, Amihan. Nagsisimula na siyang magsisi. At hindi pa man nagsisimula ang seremonya, ang pagsisisi ay unti-unti nang kumakain sa kanyang kaluluwa. Kasabay nito, sa labas ng simbahan, isang luma at umuugang tricycle ang huminto. Bumaba mula rito si Liwayway, hawak ng mahigpit ang kamay ni Sinag. Kasunod nila ang kanyang tiya Elena, na may daladalang isang maliit na bayong. Dito na po yon, Nay Elena, sabi ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig habang tinitingnan ang malaking pinto ng simbahan. Ang tunog ng organ ay maririnig hanggang sa labas. Isang hudyat na malapit nang magsimula ang lahat. Pupuntahan na po ba natin si Mama? Tanong ni Sinag. Ang inosenteng muka ay nakatingala kay Liwayway. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Isang kirot ang naramdaman ni Liwayway sa kanyang puso. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Oo anak, makikita mo na siya. Ngunit pagdating nila sa tarangkahan, hinarang sila ng dalawang gwardiyang nakasuot ng itim na suit. Pasensya na ma'am, private event po ito. Kailangan po ng imbitasyon, sabi ng isa sa kanila, magalang ngunit matatag. Kailangan naming makapasok, giit ni Liwayway. Ang desperasyon ay gumagapang na sa kanyang boses. Kamag-anak kami ng groom. Wala po kayo sa listahan, sagot ng gwardiya, hindi nagpatinag. Sa loob ng simbahan, ang himig ng organ ay biglang nagbago.
Naging mas solemne at mas makapangyarihan. Hudyat na ang bride ay paparating na. Tum-tum-tum-tum. Bumukas ang malaking pinto. At doon, sa gitna ng liwanag, nakatayo si Adela. Nakasuot ng puting traje de boda, isang belo ang tumatakip sa kanyang mukha. Sa paningin ng lahat, isa siyang diyosa. Ngunit sa paningin ni Amihan, isa siyang ahas na nagbabalat kayong anghel. Naglakad siya palapit. Bawat hakbang ay perpekto. Bawat ngiti ay nakakabighani. Ngunit sa mga mata ni Amihan, ang bawat hakbang nito ay isang hakbang palapit sa impyerno. Sa labas, ang desperasyon ni Liwayway ay umabot na sa sukdulan. Nakikita niya ang paglakad ni Adela mula sa siwang ng pinto. Malapit nang magsara ang pinto. Malapit nang mahuli ang lahat. Parang awa niyo na. Papasukin niyo kami. Sigaw niya. Ma'am, umalis na po kayo kung ayaw niyong masaktan. Ito na. Ang sandali ng lahat ay nawala. Ang pinto ng simbahan ay dahan-dahang nagsasara. Kasabay nito ang pagsasara ng lahat ng kanyang pag-asa. Napaluhan na lang si Liwayway, yakap si Sinag. Ngunit sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Wayway! Lumingon siya. Si Cora, ang kaibigan niyang kusinera, ay tumatakbo palapit sa kanya mula sa gilid ng simbahan. Dito! May isa pang pinto sa gilid! Para sa mga staff. Bilisan mo! Tumingin si Liwayway sa nagsasarang pinto sa harap. Pagkatapos ay sa daang itinuturo ni Cora. Isang huling pagkakataon, isang huling pag-asa. Tia, dito na po muna kayo ni Sinag, sabi niya, habang ibinibigay ang bata sa matanda. Mabilis siyang tumakbo, sumunod kay Cora, patungo sa maliit at hindi kapansin-pansing pinto sa gilid ng simbahan. Sa loob, si Adela ay nasa tabi na ni Amihan sa altar. Ang pari ay nagsisimula ng magsalita. Ang huling harang sa pagitan ni Liwayway at ng katotohanan ay isang simpleng pinto na gawa sa kahoy. At kung meron mang sino man dito na tutol sa pag-iisang dibdib na ito, magsalita na siya ngayon o manahimik magpakailanman. Ang mga salita ng pari ay lumutang sa ere. Isang formalidad na karaniwang binabaliwala. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Ang uri ng katahimikang naghahanda para sa isang sagradong panunumpa. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang pinunit. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Ang maliit na pinto sa gilid ay bumukas nang may malaking puwersa. Lahat ng mga ulo ay dilumingon. Ang musika ng organ ay biglang natigil. At doon, sa bukana ng pinto, nakatayo si Liwayway Dalisay. Hinihingal. Ang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang simpleng bestida ay lukot-lukot mula sa biyahe. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab, isang apoy ng determinasyon na kayang tupukin ang lahat ng kasinungalingan sa kanyang daraanan. Itigil ang kasal. Ang kanyang sigaw ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad na gumulantang sa lahat. Bulungan. Pagkagulat. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga bisita. Si Adela, na kanina lang ay may ngiti ng isang anghel, ay napalingon. Nang makita niya si Liwayway, ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit, para siyang nakakita ng isang multo. Ang multo ng nakaraang pilit niyang pinapatay. Si Amihan ay hindi kumilos, hindi siya nagulat. Sa halip, isang bahagi sa loob niya ang nakaramdam ng ginhawa. Ang paghihintay ay tapos na. Ang katotohanan ay dumating na. Anong kabaliwan ito? Sigaw ni Adela, na unang nakabawi sa pagkagulat. Sino ka para sirain ang kasal ko? Isa kang magnanakaw. Guardia, paalisin niyo ang babaeng yan dito. Ngunit bago pa man makakilos ang mga guardia, itinaas ni Amihan ang kanyang kamay. Isang senyas para manatili sila sa kanilang kinatatayuan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Hayaan niyo siyang magsalita, sabi ni Amihan. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa lahat.
Tumingin siya kay Liwayway. Ang mga mata ay nagsusumamo. Sabihin mo ang totoo. Iligtas mo ako. Huminga ng malalim si Liwayway at nagsimulang maglakad sa pasilyo. Bawat hakbang niya ay isang akusasyon. Hindi ako baliw, sabi ni Liwayway. Ang boses ay matatag, lumalakas sa bawat hakbang. At lalong hindi ako magnanakaw. Ang totoong magnanakaw ay ang babaeng nakatayo sa tabi mo, Don Amihan. Walang hiya ka, sigaw ni Adela. Siya ang magnanakaw ng pangalan, ng pagkatao, at ng kinabukasan ng sarili niyang anak. Patuloy ni Liwayway, hindi pinapansin ang mga salita ni Adela. Nasa harapan na siya ngayon. Ang tatlo sa kanila, Amihan, Adela at Liwayway, ay nakatayo sa harap ng altar, sa harap ng Diyos at ng daan-daang testigo. Ano ang pinagsasasabi mo? Nanginginig ang boses na tanong ni Adela. Wala akong anak. Namatay na siya. Sinabi ko na sa inyo. Isa na namang kasinungalingan, sagot ni Liwayway. Itinaas niya ang kwintas na silver. Ito ba ang pagkakakilanlan ng isang babaeng nagngangalang Adelpha? O ng isang babaeng nagngangalang Adela? Isang babaeng may kaso ng estafa at iniwan ang sarili niyang sanggol sa pintuan ng simbahan sa Baryo Mahinahon, 4 na taon na ang nakalilipas. Ang bawat salita ay parang isang dagok na sumampal kay Adela. Hindi na siya makapagsalita. Ang kanyang perpektong depensa ay gumuho na. At sa sandaling iyon, ang malaking pinto ng simbahan ay muling bumukas. Dahan-dahan, pumasok si Tia Elena. Akay-akay ang isang batang lalaki na may mga matang bilugan at puno ng pagtataka. Si Sinag. Nang makita ni Sinag ang babaeng nakasuot ng puti sa altar, ang babaeng nasa litratong ipinakita sa kanya ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay nagningning. Binitawan niya ang kamay ni Tia Elena. Sa isang boses na malinaw at puno ng pananabik, sumigaw siya. Mama! Ang salitang iyon ay bumasag sa huling pader ng pagpapanggap ni Adela. Si Sinag ay tumakbo palapit sa kanya, ang maliliit na braso ay nakaunat. Handang yumakap. Mama, sabi ni Ate Wayway, ikaw daw ang mama ko. Ngunit hindi yakap ang sumalubong kay Sinag. Sa halip, sa gitna ng kanyang panik at pagkabunyag, isang bagay na karimari-marim ang ginawa ni Adela. Itinulak niya ang bata. Huwag mo akong hawakan, hindi kita anak. Sigaw niya, ang kanyang magandang mukha ay nabaluktot sa galit at takot. Nabuwal si Sinag sa sahig. Ngunit bago pa man siya umiyak, isang malakas na braso ang bumuhat sa kanya. Si Amihan, binuhat niya ang bata at niyakap ito ng mahigpit na para bang pinoprotektahan ito mula sa lahat ng kasamaan sa mundo. Tumingin si Amihan kay Adela, hindi na may pagdududa, kundi may kasuklaman. Ang pag-ibig na minsan niyang naramdaman ay naging abo. Adela, sabi niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Tapos na ang lahat, kasabay ng kanyang mga salita. Pumasok sa simbahan ang 2 pulis. Ang mga ito ay tinawagan na ni Ricardo. Ang hepe ng seguridad, kanina pa, naghihintay lang ng hudyat mula kay Amihan. Naglakad sila ng diretso patungo sa altar, patungo sa babaeng nakasuot ng puting trahe de boda. Ang babaeng nangangarap maging isang reyna ay ngayon, haharap sa kanyang tunay na trono, ang malamig na silya sa loob ng isang istasyon ng pulis. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo sa kasal ni Amihan Legazpi ay dahan-dahang kinalimutan ng mundo. Ngunit ang mga aral nito ay nanatiling nakaukit sa puso ng mga taong sangkot dito. Si Adela Romano ay nahatulan sa kanyang mga kasalanan, hindi lang sa panloloko, kundi pati na rin sa pag-abandona sa sarili niyang anak. Ang Hacienda de Luz, na minsan ay naging pugad ng isang malaking kasinungalingan, ay unti-unti nang natututong huminga muli. Mula sa bintana ng kusina, pinanood ni Liwayway ang hardin. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga,
Naghahabulan si Don Amihan at ang batang si Sinag. Ang tawa ni Amihan ay malaya na ngayon, walang bigat, walang pagkukunwari. Ito ang tawa ng isang taong natagpuan muli ang kanyang sarili. Si Sinag, na legal nang inampon ni Amihan, ay tila isinilang muli. Ang dating mahiyain at malungkot na bata ay ngayon ay puno ng buhay at sigla. Sa wakas, natagpuan na niya ang isang tunay na ama. Ngumiti si Liwayway habang pinupunasan ng isang plato. Marami ang nagbago. Hindi na siya ang dating tagapamahala na laging yumuyuko at nagtatago sa anino. Siya ngayon ay si Ate Wayway para kay Sinag at isang pinagkakatiwalaang kaibigan para kay Amihan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang pag-uusap na hindi pa nila nagagawa. Isang pag-uusap na kailangan upang tuluyang maghilom ang mga sugat ng nakaraan. Kinagabihan, pagkatapos niyang patulugin si Sinag, nakikita niya si Amihan sa silid-aklatan. Nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa kadiliman sa labas. "Don Amihan," tawag niya. Lumingon ito. Sa kanyang mga mata, wala na ang dating pagmamataas. Napalitan ito ng isang malalim na kapakumbabaan. "Wayway, pumasok ka." Pumasok si Liwayway sa silid, kung saan nagsimula ang pagdududa ni Amihan, kung saan natagpuan nito ang kanyang notebook. "May gusto sana akong sabihin sa'yo. Matagal na." Panimula ni Amihan, ang boses ay seryoso. "Isang bagay na dapat ko pang sinabi noong araw na bumalik ka." Huminga ito ng malalim. "Wayway, patawarin mo ako." Ang mga salitang iyon, simple ngunit puno ng bigat, ay tumagos sa puso ni Liwayway. "Nabulag ako, Wayway." Pagpapatuloy ni Amihan, hindi niya inaalis ang tingin sa dalaga. "Nabulag ako sa ganda, sa mga matatamis na salita. Pinili kong maniwala sa isang perpektong kasinungalingan kaysa sa isang tapat na katotohanan. Nasaktan kita. Dinungisan ko ang pangalan mo, at iyon ang isang bagay na pagsisisihan ko habang buhay." Kinuha niya mula sa isang estante ang maliit at itim na notebook. Ang notebook ni Liwayway. Ito ang gumising sa akin," sabi niya, habang marahang inilalagay ang notebook sa mga kamay ni Liwayway. "Habang binabasa ko ito, nakita ko kung gaano kakatapat, kung gaano kakabuti, at nakita ko kung gaano ako naging isang tanga. Patawarin mo ako sa hindi ko pagkakita sa tunay mong halaga." Tumingin si Liwayway sa notebook pagkatapos ay kay Amihan. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang pagsisisi. At sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang sakit sa kanyang puso ay naglaho na parang bula. "Pinapatawad ko na po kayo, Don Amihan." Sagot niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Lahat tayo ay nagkakamali." Ngumiti pabalik si Amihan. Isang ngiting puno ng pasasalamat. "Salamat, Wayway. At dahil dyan, may hihilingin sana ako sa'yo." "Ano po iyon?" "Ayoko nang maging Don Amihan mo, at ayoko na ring maging tagapamahala lang kita," sabi niya. "Gusto kong manatili ka dito, hindi lang bilang tagapamahala ng hasyenda, kundi bilang isang pamilya, bilang kasama ko sa pagpapalaki kay Sinag." Dahil ang totoo, humakbang siya palapit. Ang mga mata ay puno ng isang bagong paghanga at respeto. "Ikaw ang tunay na liwanag ng hasyenda na ito, Wayway." Kinabukasan, habang sumisikat ang araw, sabay na naglalakad ang tatlo sa hardin. Si Amihan sa isang tabi, si Liwayway sa kabila, at sa gitna nila, si Sinag. Hawak ang kanilang mga kamay. Isang bagong pamilya, isang bagong pag-asa. Ang Hacienda de Luz ay sa wakas ay nabigyan ng hustisya sa kanyang pangalan. At para kay Liwayway, ang kanyang pangalan ay hindi na lang nangangahulugang Bukang Liwayway. Ito na rin ang pangalan ng isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kinang ng kanyang anyo o sa tamis ng kanyang mga salita.
Ito ay natatagpuan sa katapatan ng isang puso, sa tapang na ipaglaban ang tama, at sa liwanag na kayang ibigay sa gitna ng kadiliman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Nais po naming malaman ang inyong mga saloobin. Pakiiwan lang po ng inyong komento sa ibaba. Ano pong genre ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Horror, comedy, o isa na namang kwentong pag-ibig na tatatak sa inyong mga puso? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.